Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para magligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo nagpupuri sa Diyos sapagkat panibagong simbang gabi na naman ang dumatal sa ating buhay. At sa taong pong ito at sa mga kaganapan nangyayari sa mundo, sa kalikasan, sa ating bansa, nais ko pong anyayahan kayo na sa 9 na araw, pagnilayan natin ang ating panaghoy sa Diyos at panaghoy ng sambayan ng Kabitenyo. Sambayan ng Kabitenyo, may pananagutan, may pananagutin. Ito po ang nabuo na pananaw ng mga laiko sa pagtitipo noon at nais nating pagyamanin pathimayin bilang tanda ng paghuhubog natin sa loob ng 9 na araw na ito. Sapagkat ang mga pagbasa naman sa buong 9 na araw ay kabisado na natin alam. Subalit magandang pagnilayan ang mga pagbasang ito sa tema't paksa na napapanahon sa sitwasyon at konteksto ng ating daigdig at maging ng ating bansa. Mulat ang ating kamalayan sa gitna ng mga kaguluhan at kahirapan na dinaranas sa buong mundo. Maraming mga bansa ang nasa digmaan. Ang kagutuman ay nararanasan din ng marami. Gayon din ang mga kahirapan ng buhay. Ang mga krimen na tumatambad sa ating mga balita na kumisay hindi natin maunawaan kung bakit ang mga tao'y nakagagawa ng pagpaslang sa kanilang kapwa sa karumal-dumal na pamamaraan. Ngayon lang po, maging sa ating bansa, alam natin laganap ang paglalamang sa kapwa Pilipino. Itong medical fund for indigent and for those incapable patient, kailangan pa nating mamalimos sa mga politiko para humingi ng guaranteed letter. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng utang na loob na una tigit sa lahat naman ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya ito'y nagdudulot lahat ng kaguluhan, pagkalito, at ano na nga bang pupuntahan ng ating buhay. Ito ang konteksto meron tayo ngayong Kapaskuhang ito. At sana'y huwag nating kalimutan ang gantong uri ng katotohanan sapagkat ang hamon sa atin, yakapin muli ng may pananagutan ang ating mga sinumpaan, lalo tigit noong tayo'y bininyagan. Nung tayo'y bininyagan, tinanong ho tayo, at tatanungin ko uli kayo, pakisagot po, itinatakwil ba niyo Satanas? Tinatakwil ba ninyo ang kanyang gawain? Tinatakwil ba ninyo ang kanyang panghihikayat? O, ayan, tingnan mo ang katabi mo. Pag ginamit ni Satanas yan, itakwil mo.
Ginagawa ba natin ang pananagutang yan? Sapagkat nung tayo bininyagan, yan ay lakas loob nating sinasambit tulad ng ating pagtugon sa ngayon. Subalit alam natin na sa ganang sarilit kakayanan, ang pananagutang itakwil ang masama ay hindi abot ng ating sapat na lakas. Kaya kaalinsabay sa binyag, tinatanong din tayo, sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? O ayan, sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat? Ayan. So ibig sabihin, sa pagtatakwil natin sa masama, kailangan natin kumapit sa Diyos upang magampanan ang may pananagutan at pagmamalasakit para sa kapakanan ng pangkalahatan. Sapagkat ang mga kaguluhan at kahirapang nangyayari at kadiliman sa mundo ay ang kawalan ng pagmamalasakit sa kapwa, paghuhugas ng kamay, at gayon din naman, iniisip lang ay pangsariling kapakanan. Hindi ganyan ang nananalig sa Diyos. Hindi ganyan ang ipinakilala sa atin ni Jesus. Sapagkat simulat sa pool ng pagbaksak at paggawa ng kasalanan ng tao, inako na ng Diyos ang pananagutan na tubusin at ililigtas tayo. He could easily deny us and abandon us at the very moment of the fall of our first humanity, of Adam and Eve. But God did not deny His responsibility over us. And He promised, kaya may Immaculada Conception, ang isang babae maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at yun si Jesus. Simulat sa pool ng pagbaksak ng tao, inako na ang Diyos ang pananagutang iligtas tayo. At yun ang misteryo na ating pinaghahandaan, na muling baliktanawan kung bakit ang Diyos na ito inaako tayo ng may pananagutan. Kaya nga ba si Propeta Isaiah sa unang pagbasa, ipinagunita muli ito sa bayang Israel na malapit na ang pagliligtas. Ihanda ninyo at tanggapin siyang malugod. At ano ang magandang tingnan sa unang pagbasa? Maging ang mga dayuhan ay aakayin ng Diyos sa bundok ng Sion para makibahagi rin sa kaligtasang handog ng Panginoon. Those who are known to be stranger and yet faithfully obey and follow God will find a place in the salvation and redemption God is offering to all of us. At yun ang pananagutan ng Diyos sa atin. Hindi lang yung kanyang piniling bayan na Israel, kundi tayong lahat, inako na ng Diyos ng may pananagutan upang tubusin at iligtas. Kaya kung yan ang Diyos na ating sinasamba, kung yan ang Diyos na pinaghahandaan nating darating, tayong mga nananalig, nagtitiwala, umiibig at sumusunod sa Kanya, ay inaasahan ding magsabuhay ng may pananagutan. Hindi naghuhugas ng kamay kapag dumarating na ang pag-uusig. Hindi ililigtas ang sarili. Sa halip, handang tumindig sa gitna ng mga sakit, hirap at pagdurusa, lalo tigit sa gitna ng kasinungalingan, kayang panagutan
ang mga obligasyon at responsibilidad na inakot sinumpaan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Poong May Kapal. Ano ang magiging bunga kapag ganito ang ating isinakatuparan? Tulad ni Juan Bautista, siya ay naging liwanag na nagpapatotoo tungkol kay Jesus na darating. Yun din ang makikita sa atin when we live in great responsibility and accountability over our obligation and promises. We could be source of light and enlightenment towards other people. At yun po ang pananagutan naman ng bawat binyagan, ng bawat Kristiyano. Kaya't maging si Jesus, anong sinabi niya? Ang kanyang pagpapatotoo ay bunga ng pagganap sa iniatas sa kanya ng Ama na dapat niyang gampanan at isakatuparan sa mundo. Hindi ito lang ang kalooban ni Jesus. Bagkus ang kalooban ng Ama, ang kanyang itinaguyod. Ang kalooban ng Ama, ang kanyang isinakatuparan. At sa pamamagitan nito, kanyang napatutuhanan na tunay siyang isinugo ng Diyos para tubusin at iligtas ang sangkatauhan. Kaya mga kapatid, our God is a God who is accountable to each and every one of us. Hindi hangad ng Diyos na isa sa ating mapahamak. Maliban na lamang kung pipiliin natin at gagamitin ang kalayaan sa mali at diwastong pamamaraan. Ang hangad ng Diyos, tayo'y tubusin. Kaya buong pananagutan niyang isinugo ang kanyang anak para magpatotoo at magbigay ng landas tungo sa kaligtasang handog ng Diyos ang katauhan. Pero dapat nating isakatuparan din ang ating pananagutan kung nais nating makabahagi sa biyaya ng pagliligtas na ito ng Poong May Kapal. Kaya inaanyayahan ko po kayo, ano ang mga ipinangako nyo sa harapan ng Diyos? Yung mga ikinasal sa simbahan, ano ang inyong tinurang mga salita noong kayo'y ikinasal? Noong kayo'y pinagaling sa karamdaman bunsod ng pagpapala ng Diyos, ano ang sinambit ninyo sa harapan niya? Yung mga nakapasa sa mga pagsusulit o mga board exam, yung mga taong nakalampas sa bingit ng kamatayan, I know you have word of promises to God. Does it take effect into your life nang may pananagutan o nanatili na lamang bukang bibig at nakaligtaan na natin ang lahat ng ating sinambit? At kapag nasa peligro ang buhay, doon lang uli natin naaalala ang ating pananagutan na hindi natin naganap, hindi natin naisakatuparan. Hinahamon po tayo sa unang araw na ito ng simbang gabi. Balikan muli natin ang ating mga obligasyon, pananagutang sinambit at ipinangako sa Panginoon. Kapag ito'y ating naisakatuparan, tulad ni Juan Bautista, mapupuksa natin ang dilim ng kapaligiran. Makikisangkot tayo para magpatotoo sa Diyos na unang umakot na nagutan para tubusin tayo't iligtas mula sa kasamaan. At kapag nangyari ang iyon, di ba't magliliwanag ang paligid sa gitna ng hirap
kaguluhang hinaharap natin sa daigdig. Tayo sa munti nating pamamaraan, when we stand on our responsibility and do our share, we could conquer the darkness. Mapupuksa natin ang dilim, sapagkat ang liwanag ng kaligtasan ng Diyos ay tunay na sumasa atin. Kaya sa unang araw pong ito, baliktanawan natin, ano ang mga pananagutang iniatang sa akin ng Panginoon at niyakap ko? Tunay bang ito'y naisa sa katuparan? Tunay bang ito'y naisa sa buhay? Ano ang pananagutan natin sa kaguluhan ng bansa? Tayo ba'y nakikisangkot, nakikibahagi para palaganapin ang kaliwanagan at maitakda muli ang kabutihan ng bawat isang Pilipino na hindi makasarili, kundi ang isinasaalang-alang ay ikabubuti ng pangkalahatan. Yun ang tunay na katangian ng mga Pilipino. Subalit sa paglipas ng panahon, naging makasarili na dahil tayo pinagsamantalahan at inabuso. Muli nating bawiin ang tunay na kadalisayan ng ating pagkatao at ng ating lahi. Lalo tigit bilang mga Kristiyano, magpatotoo tayo sa diwa ng Diyos na sa ating tumubos. At tulad ni Juan Bautista, nawa ang ating liwanag ay makita ng iba upang matpuksa natin ang dilim ng mundong ito. Kaya tumahimik po tayo at baliktanawan, ano ba ang pananagutang kong inako sa Panginoon? Tunay bang ito'y na aking naisa sa katuparan? Ano ba ang mga madidilim na yugto ng aking buhay? Hingin natin ng biyaya ng Diyos. Mapagtagumpayan nawa natin ang dilim ng liwanag ng magpagligtas na manunubos. So tayo nagagalak na madami tayo sa unang araw ng simbang gabi. At magkita-kita na lang ulit tayo sa December 23. Sapagkat alam ko naman sa simula lamang at sa huli, dumadami ang tao dito at sasabihin natin na kompleto ko ang simbang gabi. Dahil sinimulan niyo, may pananagutan kayo. Tapusin ito sa loob ng 9 na araw. Hindi ko po sinasabi na kayo humingi ng intensyon sa Diyos at ito'y inyong makakamit on the 9th day. But I assure you, we could not outdone God in His generosity. He knows what we need. At kung tayo may humingi, baka hihigitan pa niya ang ipagkakalob sa atin kapag tayo'y naging tapat at naging busilak ang pakikilahok sa loob ng 9 na araw na ito. Kaya po, we could not outdone God in His generosity. Kaya ayoko naman nung sabing humingi kayo on the night day, makakamit nyo, baka ako ang sisihin nyo. God has His own ways to answer what we need. And His goodness is even beyond our expectation. Kaya po, inaasahan ko magkita-kita ulit tayo on December 23. Pangalawa ho, tayo po ay may kalendaryo ang parokya. Ito po ang kalendaryo natin, available na po ito. And whatever na makolekta natin, di pambili ho natin ng pako o black screw para yung panel na ididikit sa kesame, ma-deliver na sa atin. So baka sinasabi ng Diyos, i-deliver yung WPC, wala ka namang pandikit. So hopefully, upon purchasing nitong kalendaryong ito, makabili tayo ng mga ilang box ng mga black screw at dumating na ho yung panel na kailangan natin sa ating kesame. And lastly, as a takeaway from the readings, we have our own way of promising to God.
Hopefully, it will not be merely a lip service, but we take it seriously in our lives. Sapagkat mapupuksa natin ang dilim at liku-liku nating buhay kung ating paninindigan ng may pananagutan ang ating mga obligasyon at responsibilidad sa buhay. At bakit natin gagawin ito? Sapagkat may isang Diyos na tumindig para akuin tayo at tubusin. I keep on emphasizing, our God is a Savior. Siya po'y manliligtas, hindi mapagparusa. Kaya sana ganun ang ating pag-iisip sa Diyos. Siya'y darating para ako'y iligtas, hindi para ako'y parusahan. At kung siya'y magliligtas, higit tayong maaakit at nais natin siyang tanggapin sa ating buhay. Kailanman hindi pinakilala ng Diyos na ang Diyos ay mapagparusa. Ipinakilala ni Jesus na ang Diyos ay mapagligtas, puspos ng awa, habag at malasakit para tubusin ang sangkatauhan. Nawa, yun ang ating kaisipan habang inaantay natin ang pagsilang ng manunubos na si Jesus. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na no't hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.